Apat na ganyan. 108 pesos. Mga kababayan, hindi totoo ang balita na mas magaan ang buhay natin ngayon. Pati yang Comelec na ang chairman ay isa pa namang abogado na nakasama ko rin minsan. Ipakita mo naman na paminsan-minsan ay kaya mong maging parehas. Yung kaso ni Nene, talagang ganito po talaga ako makikipag-usap sa kanya. Kilala ko po yan Yan chairman ng Comelec. Maging patas ka naman. Tingnan mo yung kaso ni Nene. Bigla ninyong tinanggal dahil ayaw nyo na may kalaban yung patron ninyo. Ibalik ninyo sa listahan yan. Nako, bumanat na ho itong si Attorney Rowena Guanzon. Grabe naman ho kasi yan mga kababayan. 4 na pirasong kamatis. Mahigit 100 piso. Taga 25 pesos kada isa. Mga walang yaho talaga itong mga namumuno ngayon sa ating bansa. Pagka isinisi kay Marcos Jr., yung mga tagapagtanggol niya, sasabihin, Marcos na naman, Marcos na naman. Siyempre, presidente siya, mga anak ng tokwa. Nung mga naunang panahon, sibuyas, ngayon kamatis. So magkakasunod yan, kakantahin ho natin yung Bahay Kubo Panigurado. Pero bago ho yung banat na yan itong si Attorney Rowena Guanzon, isang like at isang subscribe. Number 57 itong si Sir Philip. At ito naman ho, itong si Pastor Apollo Kibuloy sa papalapit na eleksyon. At 55 naman ho, yung si Attorney Vic Rodriguez. At alangan naman, di ba? Yan ang nga ho ba sinasabi natin, Congressman Rodante Marcoleta, number 38 sa balota. Dito sa video na to, wala ho tayong maraming pag-uusapan. Rekta ho tayo. Mamaya ho yung mga city mayors nakikisa kay Mayor Magalong. Naku po, yan ang nga ba sinasabi natin. Tumitindi, lumalakas ang panawagan ng ating mga kababayan sa mga kabalbalan ng administrasyon na to. Kaya na nga mga kababayan, rekta ho muna tayo dito kay Attorney Rowena Guanzon. Madiin din ho kasi bumanat ito Kumbaga, pang madiinan din ho itong alin na to. Ito, pakinggan ho natin mga kababayan. Dati sibuyas ang presyong gold. Ngayon naman, kamatis. Naku, kailangan nitong si Attorney Rowena Guanzon ng kamatis ngayong mga panahon na to. Rich in vitamin C yan No, naririnig niyo ho yung yung boses niya, medyo namamalat-malat. Get well soon Attorney Rowena. Tingnan niyo naman to, 108 pesos. 108 pesos, mga walang ya kayo. Kayo dyan sa Malacanang, sa Department of Agriculture, kamatis na lang, hirap pa tayong magtanong. 4 lang? Kung nakita ko yung kahapon, di ko na binili. Kahit sa palengke daw, ganito na rin talaga. Siyempre, sasabay sa palengke. Ganyan. Di pahinog. Tapos makikita-kita natin, yung mga kababayan nating farmers, tinatapon na lang yung... Yan na nga ba sinasabi natin? 4 na ganyan. 108 pesos. Mga kababayan, hindi totoo ang balita na mas magaan ang buhay natin ngayon kaysa nakaraang ilang taon. Hindi lang nabanggit nitong si Attorney Rowena Guanzon. Kaysa sa nagdaang administration. Hindi, ito yun ang atin. Huwag niyong sasabihin para doon sa mga influencer ni Tamba na walang nai-influensyahan Yung mga vlog, tagapagsalita ng administrasyon na wala namang naniniwala. Huwag sabihin mas magaan ang buhay ngayong mga panahon na to kaysa dun sa nagdaang administrasyon. Kasi ngayon kamatis nga lang, grabe, kamahal. Last year, hindi pa nangyari to sa atin. Malala na po. Malala na. Ang agrikultura na production sa ating bayan dahil ang daming dahilan. Number 1, baka ito na naman ay artificial na naman na shortage. Ito kagaya ng sibuyas. Kita na naman. Pangalawa, yung agriculture natin ay hindi talaga nasusuportahan ng gobyerno. Kaya ang farmers ay lugi naman sila kung magbenta pa sila. Kaya tatanim na lang sila ng ibang tanim o kaya wala na nga mga anihan, yung rice fields na kukonvert na sa
residential. Kino-convert ang zoning from agricultural ginagawang residential o commercial na mga LGUs. Kasi naman po, yung mga may-ari din naman ng lupa ay gusto naman nilang kumita. Kaya galing po ako sa Vietnam, nakita ko kung gaano ka mura ang pagkain doon. Nakakaiyak po na dati ay natututo lamang sila sa atin dyan sa UP Los Baños kung paano magtanim ng bigas. Kaya yung survey po na nagsasabing 60%, 60% ng Pilipinos ay nakakaramdam na sila ay mahirap ngayong taon. Naniniwala po ako doon. Kaya naman po, dapat po talaga pagigihan na ng gobyerno natin itong Happy New Year natin na New Year's resolution para sa ating gobyerno. Pasensya na, may hika ako. Get well soon, Atty. Rowena Guanzon, ha? Magpagaling ho kayo, pagaling ho kayo. Eto naman ho mga kababayan, kay ano ho tayo, dito ho muna tayo kay Mayor Benji Magalong. Yung ano ho, City Mayors nakikisa kay Mayor Magalong. Transparency Tax Allotment Dialogue. Ito ho, panoorin ho natin ano ho itong pakikiisa ng mga ano na to, ng mga mayors dito kay Mayor Benjamin Magalong. A letter of support to supporting the call for a dialogue with the Department of Finance para ma-clarify na yung issue regarding yung non-compliance, yung perceived non-compliance with the Mandanas 40, Mandanas Garcia ruling. Lubos na sinusuportahan ng League of Cities of the Philippines o LCP ang pagsisikap ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na magkaroon ng transparent na accounting ng National Tax Allotment o NTA para sa mga local government units o LGUs na pagtiyak na natatanggap ng malungsod ang mga kinakailang mapagkukunan para sa epektibong pamamahala. Ang support Ano ho yan mga kababayan, isa lang ho yan sa mga ebidensya na talagang marami hong nangyayaring hocus-pocus na yung mga panahon na to. Nananawagan na ho para sa transparency. Itong mga mayor sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, pinangungunahan ho nitong si Mayor Ben. report letter ay ginawa kasunod ng pagsisiwalat ni Mayor Benjamin Magalong kamakailan na ang syudad ng Baguio sa kanilang computation ay hindi nila natatanggap ang buong 40% na internal revenue allotment ng lungsod. Based doon sa amin, Saan ho kaya napupunta yan? Baka sa ayuda ni Tamba. Hirap, no? Saan kaya napupunta yan? Baka doon sa party dyan sa Malacanang. Kaya, pasensya ka na, Mayor Benji, Kailangan pa kasi mag-party sa Malacanang, kaya kailangan yung kabuuang porsyento ng local government ng Baguio, hindi nyo natatanggap. Hindi lang ho sa Baguio yan. Maging sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas yan. Ang gusto ko kasi mangyari, siguro, hindi binibigay yung karampatang ang tawag dito, yung tax na matanggap ng ng local government ng anong tawag dito, ng Baguio. Baka ginagawa ho nila yung kagaya sa ginawa ng budget ng Office of the Vice President. Kinukuha nila yung porsyento tapos ipapakita na proyekto ng mga walang yang congressman sa mga distrito sa mga iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Diba? Posible ho, kasi mga walang yang ho naman yung mga yan in computation. In 2024, lumalabas na we just received 31.7 sa aming computation. Kung naman, 2023, lumalabas na 32.7 lang natanggap namin and not 40%. Ang support letter ay kinabibilangan ng 149 na miyembro ng City Mayors na pinangungunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Sa tingin ko siguro baka hindi lang kami nagkakaintindihan sa kwentahan. Kaya mabuti na lang na siguro may pa-explain sa amin ano yung bakit kwenta. Ito yung figure. Yung figure na ginagamit naman namin, figure din ng Department of Finance. Gusto lang namin i-clarify. Nag-text siya sa akin. Sabi niya, how can we support you? Kaya gumawa sila ng ganun na sort of a manifesto. Ayon sa sulat, umaapila sila para sa transparency na nararapat sa lahat ng LGU para sa kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Correct.
Alam mo, maraming nagsasabi nga, mag-file na kayo ng case, mag-file na kayo ng case. Pero hindi naman basta-basta nagpa-file ka ng case na lang uli. Bago ka mag-file ng case, lalo-lalo Grabe, no? Ibang klase itong administrasyon na to, no? Yung karampatang tax o porsyento sa tax ng mga lungsod, ano ho mga kababayan, nininenok pa ng administrasyon na to. Ibigay nyo, kung 40% ang pinag-usapan, ibigay nyo yung 40%. Mali naman ho yun Oh. may mga ganitong pagkakindipag. Yun nga, baka kailangan pa nilang ipang party sa Malacanang o di naman ho kaya kailangan ipamigay ng ayuda yung porsyento ng ano na yan, yung tigpas dyan sa dapat na bumalik dyan sa mga city na yan. Kakaunawaan. Dapat talaga makakon mo muna, ma-exhaust mo muna lahat yung Ang Mandanas-Garcia ruling ay kapasyahan ng Korte Suprema na makatanggap ang local government units ng karampatang bahagi sa lahat ng buwis na nakolekta ng sentral na pamahalaan. Naglalayon itong palakasin ang pamahalang lokal sa kanilang pagbibigay ng serbisyong medikal, pang-infrastruktura, edukasyon at serbisyong lokal at upang mapaangat ang mga nasa kanayunan sa pamamagitan ng pagtaas ng national tax allotment. Hindi nga pwede yun. Hindi ho yun patok sa takilya ika nga. Dapat talaga ang portion ng na yan, ng buwis na yan, hindi dapat mapunta sa local government. Dapat ipamigay bilang ayuda ng mga walang yang congressman na to. Eto na nga mga kababayan, dito ho tayo sa pandiinan, no? Dito kay Attorney Vic Rodriguez, yan na nga ho ba sinasabi natin. Tapos mamaya ho, re-recta naman ho tayo. Dito kay ano pangalan nito, itong si dito kay Franz Castro, nako, nagmamakaawa na ho. Etong mga salot dyan sa House of Representatives na talagang gigil na sila na i-impeach itong si Vice President. Ano magagawa nyo? Wala kayong makuhang boto, di ba? Wala akong makuhang boto. Kaya ngayon pa lang, hinahamon na natin sila. Ituloy nyo yan. Tingnan natin kung saan tatakbo yung nyo na yan. Dito ho muna tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Naku, napakainit ho ngayon ng mga kandidato natin, si Atty. Vic Rodriguez. Talagang pinag-uusapan sa mga karsada, talagang sa mga umpukan sa palengke, yung interview niya kay Karen Davila ang kanilang paksa, no? Sa mga kanto-kanto, yung si Atty. Vic ang kanilang marami hong bumilib Marami hong na-convert, ika nga. Marami hong mga anti Vic Rodriguez nung napanood ho nila yung ay, boboto ko na pala. Okay. Senator Vic Rodriguez na pala ngayon, anak ng toko. Dahil diyan palakpaan, ano naman yan ang politika naman addition yan ika nga. Kung sinusuportahan niyo na ho siya maraming salamat, di ba? Magsama-sama tayong suportahan yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Rekta na ho tayo. Kanino ba? Kay Aling Iska ba tayo o dito kay Atty. Vic? O dito na ho muna tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Game! Dapat to makabalik sa listahan si Congresswoman Nene dyan sa 1st District ng Leyte. Hindi po makatarungan na tinanggal siya ng COMELEC. At hindi rin makatarungan yung ginagawa ng COMELEC na hayaan ang pagpapatuloy ng pagbibigay ng ayuda kahit na po magsisimula na ang campaign period. Mula po dun sa Dapat magsama-sama yung mga senador na walang questionin yung decision na yan ng COMELEC na payagang ipamigay ang akap na yan, pero dapat sumunod sila doon sa guidelines ng na ibinigay ng COMELEC. Hindi naman pwede yun. Ang dali lang namang ikutan ng mga guidelines niya, kalokohan. Dapat hindi present yung politiko. Kahit hindi present si politiko, pagkaya ang truck ni politiko pinasakay, sakay na kayo dyan, pang-akap yung truck na yan, basta wag nung kalimutan kay congressman yung bus na yan. Diba? Yatid namin kayo doon sa gymnasium. Doon nyo kukubrahin ang yung akap. May pamerienda pa yan si congressman. Diba? Ang dali lang kung ikutan niya, kaya kabalbalan yan. Kung walang akap, walang akap. Yung mga ibang ayuda na talagang kailangan, lalo na hindi naman natin alam kung kailan magkakasakuna, kung kailan magkakasakit yung mga kababayan natin, yun yung ilagay sa talagang napaka-striktong panuntunan. Pero itong akap na to, itigil yan. Kabalbalan. maraming balita ngayon na ang solusyon po ng COMELEC at ng gobyerno para masigurong hindi papapel
yung mga politiko sa pamimigay ng ayuda, kinakailangan daw po merong DSWD at COMELEC personnel na present o naroroon tuwing payout o bigayan ng ayuda. Ito po ay isang lantarang pangbubudol din. Kahit lagyan mo ng DSWD at COMELEC personnel yan, kahit hindi mo papuntahin yung mga epal na politiko during payout, ang pupunta lang dyan ay yung kanyang mga trusted na personnel, kagaya ng chief of staff, kagaya ng political officer, na hindi naman pinagbabawal yung kanilang presensya. Ito po ay cosmetic na naman na ginagawa ng gobyerno na pagtakpan yung kanilang malaking pangbubudol na patuloy ang pamamahagi ng ayuda, yung akap, yung ang kakapal ng pitaka ng mga politikong namumudmud ng ayuda. They're trying to justify and they're trying to defend something that is so unjustifiable. Hindi po katanggap-tanggap may pagpatuloy yung pagbibigay ng ayuda. Hindi naman po life and death situation kung hindi ibigay yung vote buying, yung bayad para sa boto ng mga leader ng mga politiko. Ibang-iba po yung 4Ps yung 4Ps. Yung 4Ps, dapat po yan tuloy-tuloy. Yung 4Ps yan po yung conditional cash transfer. Kinakailangan para ka magpatuloy na tumanggap ng 4Ps, yung iyong mga anak ay dinadala mo sa ospital, sa health center, sa health service, at pinapapakunahan, at dapat sila ay mananatili sa eskwelahan. Yung akap, yung ang kakapal ng pitaka ng mga mambabatas na namimigay nito, wala pong conditionalities yan. Basta yan, bata ka ng mambabatas, pila ka, tatanggap ka ng pera kahit hindi mo kailangan. Kay Balitang Hopya, Mani Popcorn, ano po ang status ni Ma'am Nene? Magfa-file po sila ng, I think they will file all the remedy available sa COMELEC sapagkat violated po yung due process ni Nene. Hindi po siya binigyan ng notice ng COMELEC. Bigla na lamang nung nag-briefing ang COMELEC dyan po sa 1st District ng Leyte, wala na ho yung pangalan ng pinakamalakas na kalaban ni Tambaloslos. Tinanggal po ng COMELEC sa listahan. Dinisqualify ng hindi man lang sinasabihan o ininotify na siya ay merong pending issue or kaso sa COMELEC. Ganyan po kabastos ang gobyerno. Wala na pong batas sa Pilipinas. Hindi na po kinikilala ang ating saligang batas, pati yung COMELEC na ang chairman ay isa pa namang abogado na Naku, pakawala yan. Hindi, ano na tayo dyan. Kumbaga tayo talaga, pagdating dito kay Atty. Vic, matagal na ho tayong kumbinsido sa mama na to. Marami na ho tayong pinagtanong. Talagang ano ho yan. Kumbaga sa straight to yung si Atty. Tigas ho talaga. Sama ko rin minsan. Ipakita mo naman na paminsan-minsan ay kaya mong maging parehas. Yung kaso ni Nene, talagang ganito po talaga ako makikipag-usap sa kanya. Kilala ko po yan Yan chairman ng COMELEC. Maging patas ka naman. Tingnan mo yung kaso ni Nene. Bigla ninyong tinanggal dahil ayaw nyo na may kalaban yung patron ninyo. Ibalik ninyo sa listahan yan. Yan hindi na kayo talaga marunong lumaban ng patas. Si Angeli Lumaban ka ng patas. Tambaluslos. Hindi naman gagalaw sa bagay, baka nagpapapogi itong si George Garcia kasi baka bigla siyang ma-impeach, nagpapabango siya kay Tambaluslos. Wala ka ng kalaban. Yan si Nene, wala na. Nene Bacale, wala sa balota yan. Basta ako bahala sa'yo. Sagot kita mula ulo hanggang paa. Hindi ka mai-impeach. Ganun po yun. Satana, kamusta po kayo? Kaya dapat may death penalty. Babalik ko po ang death penalty sa kasong plunder at droga. Bilang senador ninyo, babalik ko po ang death penalty sa kasong plunder at si favorite coach of all time. Hello po, Atty. Vic. Good morning. Magandang umaga. Amor DM. Ang problema, Atty. Vic, ay yung naglilista ng beneficiary is mga leader ng staff at congressman. Tama, Amor DM. Kaya napakitang tao, itong solusyon ng budol-budol na gobyerno, nalalagyan ng DSWD at COMELEC personnel yung pamamahagi ng ayuda. At hindi na raw pwedeng tumapak
sa lugar ng payout yung mga mambabatas na pinagmulan ng pondo ng AKAP. That is not the point. Ipokrito pa rin kayo. Itigil nyo dapat yung AKAP na yan. Hayaan ninyo yung 4Ps. Yung 4Ps, yung conditional cash transfer, iyon, maniwala pa ako. Kailangan yun ng mga kababayan nating mahirap. Pero yung AKAP, vote buying po yan. Binibili niyan, boto nyo, dangal nyo, pagkatao nyo, at self-respect ninyo, pati na inyong dignidad. Huwag kayong papayag. Sapagkat, lagyan mo ng DSW, Senator Vic Rodriguez. at COMELEC personnel. Anong magagawa nun? Diba? Ang listahan galing doon sa Sinasabi ko. mga minion ni Tambaloslos na kapwa niya Tambaloslos. Di bali wala rin yung DSWD at COMELEC personnel. Ang hinihingi kagaya ng isang napakahusay na mayor, si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio. Kamusta ka, Mayor? Ang hinihingi ng ating mga matitinong local government unit officials, ibigay ng mga mambabatas na namumudmod ng AKAP yung kanilang listahan, yung beneficiaries nila sa mga LGU. Bakit? Hindi para silipin at gayahin ng mga LGU, kung hindi para i-cross-match. Baka kasi tumatanggap na yan ng 4Ps, tumatanggap pa ng ayuda, doble-doble ang sahod nila. O dili kaya, hindi sila talaga dapat tumanggap ng AKAP dahil hindi naman sila kapos sa kita. Ang ginagawa lang nila, tumutulong silang pakapalin ang pitaka ng mga mambabatas na namumudmod ng AKAP. Kay Leader of the Conqueror, binastos ng ating Constitution. That is why, Leader of the Conqueror, ang ating pong panawagan sa akbang na maisog is for this government and for every Filipino to help uphold respect and let us all defend our Constitution. Huwag tayong pumayag, ito'y pagsasalaula na. Yung habang kaya ko po kayo sinabihan ngayong umaga dahil nakalatala sa napakaraming online feeds na ang DA daw po, yung Department of Agriculture, isusulong yung price cap na 58 pesos per kilo na ang bigas, ang pinakamahal. 58 pesos per kilo. Subalit merong sagot yung SINAG, yung grupo ng mga maalam o eksperto sa agrikultura, sinasabi nila napakataas pa rin ng 58 pesos per kilo na bigas dahil ang dapat presyo niyan is around 45 to 43 to 40. Meron naman hong nagmura ngayong mga panahon na to, yung kamatis, isang piraso, 25 peso kada. Yun pala tinutukoy na magbe-20 pesos. Yung presyo ng kamatis. Kaso nga lang, hindi per kilo, per piraso. 7 pesos lang. Meron na namang sobra pa rin 11 pesos. Kawawa na po ang manggagawang Pilipino na kumikita lamang ng 645 pesos per day sa non-agricultural dito po sa Nakalakang, Maynila. Mas maliit di ama yung kinikita at sinasahod na arawan ng mga nasa labas po ng Metro Manila. Ang bigas, sabi nila, 58 pesos na lang daw per kilo ang pinakamataas sisikapin ng DA. Tanong, ano na nangyari doon sa 20 pesos per kilo na bigas na ipinangako at binanggit ni Bongbong Marcos ng aming kampanya? Ano na daw yan ang sinasabi natin dito. Yung 20 pesos na, ano na yan, hindi na makatotohanan yan. 50 pesos nga, price ceiling. Ang sinisingil ko na nga lang dito, anong nangyari doon sa pagtapyas ng taripa dito sa mga ini-import nating agricultural product. Kasama ho dyan, yung bigas. Nag-i-import ho tayo, tinapyasan, para itong mga importer na kaibigan nila, hindi masyadong mabigatan at mapasa nila dito sa mga tagapalengke, mga distributor na mas murang mahalaga. Kaso mga kababayan, binabaan ng taripa, di kumikita sila. Tapos binibenta nila ng kaparehas lamang ho ng presyo noong ang taripa hindi pa tinapyasan. Ganyan ho sila kawalang hiya. Yung mga importer na kaibigan ng administrasyon. Agi po ako nun, tama po. Pero kaya sanang ibabayan, maaaring hindi agad-agad 20, pero hindi 58 pesos per kilo. Tinapyas na po nila yung buwis dyan sa, yung taripa dyan sa imported rice. From 35 to 15%. Yet, ito pa rin mo ang presyo ng bigas. Ang pinakamataas daw di umano 58 pesos, hindi nalalagpas dyan. At ang pinakamura ay yung 36 pesos
per kilo, yung tinatawag nilang sulit rice. Mga kababayan, yung mga tumatanggap nung akap sa mga tambaloslos, yung 36 pesos na tinatawag na sulit rice, alam po ba niya itsura ng 36 pesos per kilo ng sulit rice? Ito po ay yung 100% broken. Yung parang ano na, parang binlad. Tawag sa amin nun, binlad eh. Yung, di ba, yung rice mill. Meron ho kasi dyan yung patapon, yung pagkain ng manok at bibe. Yung maayos na pagkagiling, doon yung sa loob. Yung binlad kung tawagin, yun yung nasa labas. Yung meron kasamang apa-apa pa ng konti. Tapos yun, bibitsehin yun. Yun, medyo durug-durug yun. Yun ang pinaka... pagkain no, ng hayop yun. Di pagkain ng tao yun. Anak ng tao. Yan po yung pag O magtaas ng kamay dito kung sinain nyo, binlad. sabaw. Yung ano, yung binlad, yung binabato ng miller sa labas ng ano ng gilingan. Meron ho 'yun. Iniipon 'yun eh. Binibili ho 'yung pang patuka ng manok. O ngayon bibitsihin 'yon, yung iba-ibang ano doon na bigas pwede pang lutuin. O yun ho yung pinakamura ngayon, yung pagkain ng hayop binibenta na bilang pagkain ng tao para makamura lamang ang mga Pilipino. Ano? Ang lalabas, hindi na po kayang bumuo niyan kasi 100% broken po yan. Yan po yung panglugaw. Kung yung marunong kumain ng lugaw talaga, yung durog na durog, yung matagal mong hinahalo hanggang sa sobrang ito'y parang tubig na lamang. Yan po yung itsura ng sulit rice na the most affordable na pinambobola at pinambobodol ng gobyernong ito. Yung 36 pesos per kilo na sulit rice, lugaw na po yan. Hindi naman pwedeng kumain ng lugaw araw-araw ang sambayan ng Pilipino. Kinakailangan po namin ng nutrisyon. Hindi po mabubuhay, tatalino, tatangkad ang mga kabataang Pilipino kung araw-araw na lang pakakainin mo ng lugaw. Ito ang masakit na katotohanan. Kay Lance Lan Zetroc. Morning, Attorney Vic, watching from Kidapawan. Sorry, at kay Darwin Agman, watching from Dammam, Saudi Arabia. Mabuhay po kayo, Attorney. Mabuhay ka rin. Kay at Odette. Good morning, watching from Singapore. Hello, Odette. At kamusta sa ating mga kababayan dyan sa Singapore. At ganun po nga yung ating pinag-uusapan. Alam mo ninyo, nung araw, nung aking bata-bata pa, ang sinasabi po ng mga kulang sa kita, okay na basta't may kanin na affordable at meron kaming kamatis, at lalagyan lang namin ng toyo at bagoong, katalo na, masaya na, at busog na. Ngayon ho, pati kamatis hindi na rin umabili ng ating mga kababayan. Mayaman man. Totoo ho yun mga kababayan. May kanin ka, may kamatis ka, at may toyo ka. Hindi toyo hindi so. Yung iba ko kasi sa comment section, yung iba dyan may toyo. Yung iba eh. No, may toyo, yung inalagay, soy sauce, tapos meron kang talbos ng kamote o talbos ng o kangkong. Pwede na ho yun. Masarap na yun. Kumbaga, laban-laban na yun, di ba? Okay na tayo doon. No? Eh, kaso mga kababayan, pati kamatis ngayon, wala ho 25 pesos kada. Ang katamtaman o higit pa yung mahirap. Ang kamatis ngayon ay 310 pesos to 340 pesos per kilo. So, gano are the days na sinasabi na okay na, basta't may mainit na kanin, isang tambong ng mainit na kanin, meron ka isang pirasong kamatis, meron kang bagoong, o dili kaya ay toyo, samahan mo pa ng isang pirasong tuyo, masaya na ho hindi na magre-reklamong Pilipino. Ngayon hindi na kayang bumili ng kamatis. Ang kamatis ay 340 to 310 pesos more or less ang kada kilo. Ang bigas po na may mamatch pa dyan, yung 36 pesos, yung sulit rice daw nila, yung pinagbibida nilang sulit rice, lugaw po yun, para po kayong umiinom ng tubig na lasang kanin. Yung po ang itsura ng... Hindi naman, lugaw ho yun, tubig yun, na flavor ka. Tubig na lasang kanin, yun, sulit rice. O, yan, alam niyo na mga kababayan, description nung sulit rice. Tubig na 100% broken rice. Anong ibig nating sabihin dito? Mali kasi yung naging prioridad ni Bongbong Marcos at ng kanyang administrasyon.
Mas ano pa ho to, hindi ko tatapusin itong naging sagot nitong si Atty. Vic na to sa kanyang mga sa mga nanood sa kanya kaninang umaga. Punta lang ho kayo, Atty. Vic Rodriguez, official FB page. Puntahan nyo ho yan at buuin nyo ho yung ano niya na yan, pagsasalita niya na yan. Pero ano ho, mga kababayan, grabe ho, mas titindi pa ho itong mga tirada na to ni Atty. Vic Rodriguez. Sa mga susunod na panahon, yung mga nagko-content kay Atty. Vic, palakpakan. Naku po, yun na nga ba sinasabi natin. Eto na ho, kay ano tayo. Hindi, masaya ho tayo. Dumadami yung mga kapanalig natin at taga-suporta ni Atty. Vic. Tandaan ho natin, ang eleksyon, addition. Addition ho yan. Kahit ano pa yan, addition ho, mahalaga. So, ito na ho. Kaya ano ho tayo kay, ano pangalan to? Kay Aling Iska. Pakinggan ho natin. Talagang natataranta na ho ang mga grupo na to dyan sa House of 4 in Representatives. 10 Filipinos support the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. Now, Parang di naman totoo yung ano na yan. May 40% na pabor ang sambayan ng Pilipino na ma-impeach itong si VP Sara. Ibang klase talaga itong mga mainstream media na to. Pagka impeachment pinag-uusapan, kulang na lang paulit-ulitin na parang di ba, sirang plaka. Pero pagka pinag-uusapan dito, yung mga kabalbagal ng administrasyon, kagaya noong sa AKAP, ginagawa ni Tambaluslos, hindi ho nila pinag-uusapan. Pero sigurado kayo 40%. Magsasurvey ho tayo. Mamaya punta ho kayo sa well, that's according to a recent social weather station survey commissioned by advisory and consultancy group Stratbase. Among 2,160 respondents, 41% said they support the ouster moves against Duterte, while 35% are opposed to it. The rest are either undecided or, quote, don't know much about the issue. The SWS poll was conducted between December 12 and 18 of 2024 and has a margin of error of ±2 percentage points. Support for the VP's removal from office via Congress vote was highest in Luzon, while opposition was strongest in the Duterte bailiwick of Mindanao. The top reason respondents cited for wanting Sara impeached is her unexplained spending of confidential funds. So far, there are ang dami ho talagang nabudol doon sa ano na yun. Explaining. Hindi ho talaga pwedeng ipaliwanag yan dahil ang dami talagang mga ang dami ho talagang ang tawag dito, mga gullible na Pilipino, no? Hindi pa ho talaga hindi pa handa ang Pilipinas sa pag-unlad. Habang meron pa hong naloloko, yung mga tambalusus na yan dyan sa House of Representatives, wag muna kayong umasa na magkaroon ng totoong pagbabago sa Pilipinas, sa ating bansa. Wala ho, mantakin nyo yun. Ang rason nila dahil daw siya hindi mapaliwanag sa paggastos ng confidential fund. Ano bang hindi nyo naiintindihan sa confidential? Hindi nga pwedeng ipaliwanag yan at ang tamang forum na pagpapaliwanag dyan, dyan sa Commission on Audit. Ngayon, kung palang gusto ng sambayan ng Pilipino, itong 40% na to, dapat maintindihan nila lahat ng nawawaldas na confidential fund. Wag lang kay BP Sara, kailangan din natin ipapaliwanag kay Marcos Jr. at sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tumatanggap ng confidential fund kung saan nila winawaldas yan. Bilis na, kay 3 impeachment complaints filed against Duterte, all still awaiting consolidation or endorsement to the House Rules and Justice Act Teachers Party List. Magandang gabi. Daming cheche-pureche nitong na to, ano lang naman ho, kumbaga sintido kumon lang naman ho yung confidential fund na yan. Yarin lang, bahala nga. Magandang gabi. Thank you so much, ladies, for inviting me again. Okay, Congresswoman, in our sister program, Storycon, sinabi po ni Sec. Gen. Velasco that lawmakers have asked him for more time to determine what to do with the impeachment complaints. Medyo matagal-tagal na po, nakatatlo na, inaantay pa raw yung pang-apat. Your reaction to all of this, it seems that it's taking quite some time. We do know, napakaliit lang po ng window for this to happen. Yes, it's been a month na, no, Gretchen, if you are going to count the number of days as far as, for example, in our impeachment complaint. But I think the Congress, it's high time that the Congress should act on the impeachment complaints as soon as possible, now that more are thinking or are supporting the impeachment complaints. Kasi kung hindi mangyayari ito, hindi ma-actionan agad ito, no?
mawawala yung tiwala ng mamamayan sa Congress, which is mandated to act on it. No? And then, yung mga investigation in Mawawala daw ang tiwala ng mamamayan sa Congress pagka hindi na-actionan niya ang impeachment na yan. Malamang, ito yung mga tinutukoy ni Marbil, yang si Franz. Yan yung mga nag-o-over. Punta ka sa Davao, punta ka sa Visayas at Mindanao. Doon mo sabihin yung mga litanya mo na yan. in the Committee on Good Government and Accountability, the documents or the unearthed documents and testimonies would be put into waste. Kong Castro, konting clarifications ang no. Before tayo nag-Christmas break, ang sabi niyo po, busy po kayo nagkakalap ng mga signatures for that 1/3 no, ng Congress para ma-shortcut or ma-fast track itong impeachment. Pero bali-balita rin na yesterday you guys had a meeting along with, by you guys, I mean the Makabayan Bloc had a meeting with the filers of these so far three impeachment complaints. Can you share with us po ano po yung napag-usapan? Kasi according din po kay Sec. Jen Velasco ay hindi pa raw niya alam kung ano po yung update from you guys. Well, we took the initiative, no, kami sa Makabayan as second endorsers ng second complaint. We took the initiative dahil medyo matagal na nga na nandoon sa Secretary General yung three impeachment complaints. So we took the initiative to call on other complainants, no, to think of ways on how to push this through. Kasi kung may inaantay pa na fourth complainant, so be it. So antayin, pero siguro dapat ay action na rin. So ano ba yung mga pinag-usapan namin doon? So first, of course, ano ba yung update doon sa kanilang mga complaint? Baka meron na rin, no, na meron nakagather na rin ng mga signature, yung other complaints, impeachment complaints, and then number two, usap-usap kami for a common action. So meron kaming gagawing mga petition signing to encourage our members, the organization's members, for the support for the impeachment. Para merong signature campaign na gagawin, and then there would be a series of mobilization starting on January 15 up to January 31. So yun yung pinag-usapan namin kahapon. And then of course yung mag-meeting pa, no, for a press con probably on January 17. Okay. Quick follow-up lang kasi to, sa tingin nun natin, wala na to, tapos na tong impeachment na to. Pero kung ipa-fast track nila, talagang idadalhin nila sa Senado. Narinig naman ho natin itong ang tawag dito, si Senate President, kung sakali daw mapunta sa kanila yan, dahil special yung impeachment na yan, kahit na election season, tatalakayin daw ho nila yan. Ganun ho talaga, wala ho tayong magagawa. Pero ang atin dito, base sa ating mga naririnig-rinig at nakikita sa social media, sa tingin ho natin wala na talagang oras para ituloy pa yung impeachment na yan. Pero hindi pa ho tapos ang laban. Anong gagawin ho nila dyan sa mga nag-gather nila mga evidence? Yung dyan sa Committee on Bad Government, alangan naman hungayaan lang ho nila na ganun-ganun na lang ang lagay, di ba? Malamang sa susunod sa 20th Congress, itutuloy din ho nila yung mga kabalbalan nila. ang isa pang binabanggit no ni Sec. Jen Velasco is may nakiusap daw sa kanya isang grupo or at least one congressman, so colleague niyo po, pero ayaw niya po i-disclose kung sino. Ito po yung may kinalaman sa fourth supposedly incoming impeachment complaint. Do you have any idea kung sino po ito? Are you aware that there is a fourth complaint? And kasi parang po lumalabas po, gusto niya muna hantayin yung fourth bago para matignan kung makakonsolidate, gano'n. Yun po yung explanation niya earlier today. I think the Secretary General is a reliable source, no? So on our part naman, we haven't heard from our other colleagues would endorse the fourth complaint. So sa amin naman, that would be a welcome that would be welcome to us kung meron pang fourth complaint dahil that goes to show na more and more mga
kababayan natin, yung talagang talagang nag gustong mag-file ng ng impeachment complaint at gustong panagutin ang Vice President. Well, Kong Castro, I hope you could help us shed more light on the consolidation process. Kasi earlier, sinabi rin po ni Sec. Jen Velasco na hindi daw po pala siya ang magko-consolidate daw. It's up to the filers to come together at mag-usap-usap daw na kung i-consolidate, let's say, yung the first 3 impeachment complaints. So, tama po ba yun, Kong? And with that, do you have any plans of consolidating all those complaints? Well, yesterday we just consolidated our effort na lang, yung mga complainants. But the consolidation of the complaints will be the duty of the Committee on Justice. So after the SecGen endorsed the complaints to the speaker, so the speaker naman will refer the complaints to the Committee on Justice, and it is the Committee on Justice that would consolidate and to come up with one complaint. Kasi 3 na yan kung may 4 pa, di ba? So, pag-iisahin yan and titignan yung mga mabibigat na basis for impeachment. When you are in At yun ito consolidate. So, the consolidation will happen in the Committee on Justice. Okay, you are in need of about 106 signatures. How many have you gathered as of today? And ano po ang tono ngayon ng mga congressman? Kasi medyo malapit na po talaga ang eleksyon. And also we do remember Pati itong mga reporter, nag-worry na din. Malapit na mo talaga. Ano ba? that the president kind of had a lukewarm tone on the impeachment complaints. So, sa inyong pakikinig, sa inyong mga kasama, what is the common sentiment now? At ilang signature na po? There are pledges of signature, especially from our bloc, the minority bloc, but alam naman natin dito sa House of Representatives, so our colleagues will just act concretely upon the advice of their parties. So, kaya kami nga natuwa nga sa support complaint na meron ng mga majority na mag-endorse nito. That means to say na parang meron ng go signal ang majority. So, as of now pa, pledges pa lang din. And the sentiment naman ng mga kasama na namin dito sa Kongreso is positive for impeachment. Just to follow up on Gretchen's question, tuloy pa rin po ba yung pag-gather ninyo ng pledges kung hindi man actual signatures? Are you still continuing lobbying amongst your colleagues? Or have you abandoned the shortcut method, so to speak? Well, we are still talking with some colleagues about their position. In fact, ako nga kinakausap na namin yung mga bloc dito sa House of Representatives and their position. Continuous pa rin naman yung aming pakikipag-usap sa aming mga colleagues. Kaya nga nasabi namin na kung talagang may go signal at pipirma na sila, ay makukuha talaga natin yung appropriate or desired amount of signature or numbers of signature among our colleagues. Yung 106, madaling makuha yan kapag meron ng go signal yung kanilang Madaling makuha yan. Tingnan natin kung gaano kadali. mga parties. Speaking of go signal, nakausap niyo na po ba si House Speaker Martin Romualdez about this? Babalikan ko rin again yung earlier interview ni Secretary General Velasco with Storycon or sister program. Sabi niya hindi daw, syempre naka-break, so hindi naman daw pumapasok po si Speaker, so hindi pa daw niya nakakausap. What about you guys? Have you guys messaged man lang na have you heard anything? Wala. So we haven't talked anything about the impeachment. Well, actually, di naman kami nakikipag-usap kay Speaker. Uy, So, hindi daw nakikipag-usap pero meron silang picture na kung saan nakikipag-usap sila. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.